Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at doon nilustay sa lahat ng diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya ay pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na ipinapakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginagawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako rapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo ako na isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pamaraon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo niyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin niyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya, sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw nitong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon, at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po. Ngayon po ay kaapat na linggo ng Kwaresma at ito'y tinatawag po nating Laetare Sunday, linggo rin ng kagalakan. Kaya't humihinto tayo saglit sa gitna ng Kwaresma sa pagtitika, kalumbayan ng Kwaresma upang mapaalala din sa atin na ang Kwaresma ay landas din patungo sa kagalakan.
Kaya napansin niyo po, ang suot namin ni Reverend ay rosas o pink, no? Pati ang choir naka-pink din, no? Sapagkat ito ay kulay ng kagalakan sa simbahan. 2 beses lang sa isang taon, mapapansin ninyo ang mga pari nagsusuot ng rosas. Sapagkat ito'y simbolo ng kagalakan. Time out muna sa kaseryosohan nga ng Kwaresma upang ipaalala sa atin ang daan ng krus ay hindi naman daan lang ng kapighatian at kalungkutan, kung hindi dahil ito'y daan ng kaligtasan, ito rin ay daan ng kagalakan. At ngayong linggong ito narinig natin ang isa sa paboritong kwento na ibinibigay ng Panginoon na laging binabalik tanawan ng maraming tao. Maraming pwedeng pamagat. The parable of the prodigal son. Ang sabi ng iba, the parable of the merciful father. Ang talinghaga ng maawaing ama o ang talinghaga ng alibughang anak. Pwede rin natin itong pamagatan ang talinghaga ng 2 malungkot na anak. Yamang pinag-uusapan natin ang kagalakan, tingnan natin, itong 2 anak, sa totoo lang ay parehong malungkot. Sapagkat mayroon silang maling akala kung saan matatagpuan ang kagalakan sa buhay. Yung nakababatang anak, akala niya ang kaligayahan sa buhay ay matatagpuan palayo sa kanyang ama. Kaya't nagmamadali siya na makaalis na sa bahay. Gusto na niyang maglayas. Pero hindi na niya gusto maglayas. Gusto rin niyang kunin na yung mana niya. Kaya't para sa batang ito, sa anak na ito, magiging masaya ako kung marami akong pera. Magiging masaya ako kung magsasarili ako. Magiging masaya ako kung lalayo na ako sa ama ko. Kaya nga't ganun ang kanyang ginawa. Hiningi niya yung kanyang mana. Buhay pa ang kanyang tatay. Para bagang gusto niyang sabihin, hindi ko na antaying mamatay ka. Akin na ang mana. At umalis siya sa bahay. Para bagang sinasabi niya, wala na akong pakialam sa pamilya ko. Mas magiging masaya ako kung hindi ko kayo kasama. Bahala na kayo sa buhay nyo, bahala na din ako sa buhay ko. Minsan, aminin natin, ganun ang tingin natin sa kaligayahan sa buhay. Ang magawa ko ang gusto ko. Ang magkaroon ako ng salapi. Ako ang masusunod sa buhay ko. Pero nakita natin ano nangyari doon sa nakababatang anak. Nakuha niya nga yung mana niya, nakaalis siya sa bahay, nalustay niya ang kanyang pera, pero sa bandang huli, nawala din ang lahat. Nawala yung pera, nawala yung mga kaibigan niya, nawala lahat-lahat. Yung inaakala niyang makukuha niya ang lahat, sa bandang huli, nawala pala ang lahat. Yung inaakala niyang magiging malaya siya, sa bandang huli, naging alipin siya. Ganun daw ang kasalanan. Ipinapangako sa atin kalayaan, pero pag pinili na natin, ano ang resulta? Pagkaalipin. Kaya ingat po tayo. Maraming nangangako sa atin ngayon. Baka ang ipinapangako, akala nating kalayaan, sa bandang huli, pagkaalipin pala ang resulta. Ganon ang kalaban ng Diyos. Ganon ang kasamaan at kasalanan. Nililigawan tayo. Pinapangako kalayaan, pero ang kapalit pala, pagkaalipin. Yun yung kalungkutan nung nakababatang anak. Yung nakakatandang anak, kabaliktaran nung nakababata.
Hindi naman siya umalis sa bahay. Sa katunayan, sa mata siguro ng marami, siya yung ideal son. Masunurin, nandun lang sa bahay, ginagawa lahat ng trabaho. Pero sa bandang huli, lumabas din yung tunay niyang kulay. Hindi pala siya masaya sa bahay. Sumusunod lang siya. Bakit? Baka mawala yung mana. Nakakalungkot. Parehong mana pa rin pala ang habol ng dalawang anak. Yung isang anak, hindi niya maantay yung mana, kaya kinuha na niya. Yung panganay, inaantay pa niya. Kaya naman nung nakita niya na pinatawad yung nakababatang anak, nagrevolusyon sa kanyang puso. Kasi sabi niya, ako na nandito lang, ako na sumusunod lagi, bakit kahit kambing, hindi mo man lang ibinigay sa akin, samantalang itong alibugang anak mo, ibinigay mo pa yung baka? Hindi pala siya masaya. Dahil akala niya, ang tunay na kaligayahan, makuha yung mana, sumunod kahit wala sa kanyang puso, sa kanyang ama. Mga kapatid, babala din po ito sa atin. Minsan hindi tayo katulad ng nakababatang anak. Kadalasan tayo nung nakakatandang anak. Kahit sa Diyos, sumusunod tayo. Pero ang tanong, bakit tayo sumusunod sa Diyos? Dahil ba ayaw lang natin mapunta sa impyerno? Bakit tayo sumusunod sa Diyos? Dahil nag-aabang tayo ng biyaya, regalo, reward. Ganito ang nasa isip nung nakakatandang anak. Kaya bandang huli, hindi pa rin siya masaya. Bakit tayo nagsisimba? Baka malasin ako pag di ako nagsimba ngayon. Bakit ako nandito ngayon? Baka hindi ako bigyan ng baon pag hindi ako sumama magsimba. Kakain mamaya sa labas, maiiwan ako sa bahay, kaya sasama na ako magsimba. Bakit tayo sumusunod sa Diyos? Dahil lang ba sa inaabangan natin na ibibigay niya sa atin? Paano kung walang maibigay? Natutulad tayo doon sa nakakatandang anak, malungkot pa rin. Kaya mga kapatid, ngayong linggong ito, ipinapaalala sa atin, ang tunay na kagalakan, hindi matatagpuan sa paglayo sa Diyos. Na tayo masunod sa gusto lang natin. Hindi rin daw matatagpuan ang tunay na kaligayahan sa pagsunod sa Diyos nang wala rin naman ang puso't kalooban natin. Ang tunay na kagalakan ay ang tunay na pag-uwi sa tahanan ng Ama. Kaya mapapansin nyo sa bandang huli, yung nakakatandang anak, ayaw pumasok sa bahay. Masama pa rin ang loob. Dahil hindi niya matanggap ang awa, pagmamahal at grasya ng Diyos. Kung gusto raw natin tunay na magalak sa buhay, sikapin nating unawain at tanggapin ang pagmamahal ng Diyos. Sikapin nating tanggapin at unawain ang awa at grasya ng Diyos. Sapagkat dito lang natin lubos na matatagpuan ang kagalakan. Ang Diyos na maawain sa mga alibugang anak. Ang Diyos na tunay na mapagmahal kahit sa mga matitigas na ulong mga anak. Ang Diyos na nagpapasensya sa mga anak na sumusunod pero wala naman palang pagmamahal. Kaya't sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay ngayong Kwaresma, tanungin natin, ano ba ang tingin natin talaga sa Diyos? Siya ba yung Ama na sa tingin natin ang hirap sundin? Kaya hindi tayo masaya pag sumusunod tayo sa Diyos?
Kontingin din natin sa Diyos, siya yung malupit na Diyos na pag hindi tayo sumunod, mahihirapan tayo, kaya sunod na lang tayo sa Kanya. Hindi po sana ganon ng ating maging tingin sa Diyos. Kung sumusunod man tayo sa Kanya, ito'y dahil alam natin gaano niya tayo kamahal. Kung nananahan tayo sa Kanya, hindi dahil nag-aabang tayo sa ibibigay niya, sapagkat alam natin anuman ang ibigay ng Diyos ay grasya pa din para sa atin. Nawa, matagpuan natin ang tunay na kagalakan, ang tunay na pag-uwi sa puso ng Diyos, ang tunay na pagtanggap at pangunawa sa pag-ibig, awa at grasya ng Diyos Ama. Amen.